Bago natin simulan ang ating talakayan, nais ko munang kayo ay tumayo at tayo'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. Inspire us by your Holy Spirit as we listen and write. Guide us by your eternal light as we discover more about the world around us. We ask all this in the name of Jesus. Amen. Magandang umaga sa ating lahat ng ating klase. Nais kong ikomento ninyo ang inyong larawan na masaya na siyang magsisilbing attendance ngayong araw na ito. Ngayon, magbalik araw muna tayo. Bago tayo magsimula, ano na ulit ang inyong tinalakay ng huling nagpakitang turo? Ma'am, ito ay patungkol sa panitikan. Mahusay! Class, bago natin simula ng ating talakayan, may inihanda akong unang gawain na magsisilbing paunang gawain ninyo. Narito ang panuto na aking babasahin at inyong uunawain at sasagutan o bubuin. Panuto? Buuin ang mga salitang wala sa ayos. Mayroon lamang kayong 1 minuto upang buuin ito. Natapos na ang 1 higit na minuto at mahusay sa inyong mga kasagutan. Batay sa inyong mga nabuong letra, para sa inyo, ano ang magiging paksa natin ngayong araw na ito? Jolly, maaari mo bang ibahagi sa ating klase? Ma'am, patungkol sa saklaw ng pananaliksik sa wika. Mahusay! Ang ating magiging paksa sa araw na ito ay patungkol sa mga saklaw ng pananaliksik sa wika, ang lingwistika at ang kaalamang wika. Bago tuluyang dumako sa ating talakayan ay atin munang basahin ang gabay na tanong. Sa unang tanong, sa gabay na tanong ay, ano-ano ang mga saklaw ng pananaliksik sa wika? Ikalawa, ano ang lingwistika? Ano ang mga iba't ibang sangay ng lingwistika? Ikatlo, ano ang kaalamang pangwika? Sa ikaapat, ano ang iba't ibang gamit at tungkulin ng wika? Ngayon, alam na natin ang mga gabay na tanong sa pag-aaral. Dumako na tayo ng tuluyan sa ating talakayan. Unahin natin ang lingwistika. Ang pananaliksik sa wika ay maaaring mag-focus sa mga sangay ng lingwistika sa akademikong tunguhin at ang lingwistika ay anumang uri ng pag-aaral sa wika gamit ang maagham na paraan. Ang pananaliksik sa lingwistika ay mayroong iba't ibang sangay. Kabilang sa mga sangay ng lingwistika ay ang mga sumusunod. Jolly, pakibasa kung ano ang unang uri ng lingwistika. Isa sa kauna-unahang disiplina sa pananaliksik sa wika ay nakafocus sa pag-aaral ng mga pagkakaugnay-ugnay ng mga wika sa daigdig. Salamat, Jolly. Sa pangunahing uri ng mga pag-aaral sa sangay na ito ay ang pag-aaral ng mga cognitive o salitang ugat dahil sa disiplina at naipangkat ng halos lahat ng wika sa mundo. Sa letter B naman, dumako na tayo dito. Ito ay ang lingwistikang istruktural. Nakapokus sa pag-aaral ng istruktura ng wika sa level ng tunog,
ponolohiya, salita, morpolohiya, pangungusap, syntax, kabilang ang pagpapakahulugan sa mga salita at sinyales, semantika, pragmatika, semiotika. Maraming salamat, Miss Janilu. Bahagi na rin ng pag-aaral sa struktura ng wika ang pag-aaral at pagbuo ng ortografiya ng wika. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, ang ortografiya ay isang manual o gabay na naglalaman ng mga tuntunin sa pagbabaybay o disiplina sa isang wika. Kaya ito ay bahagi din ng ortografiya na maaring paglinangin pa para sa ating pananaliksik sa wika. Ito ay malaking parte, kaya ito ay naging parte ng linguistika. Bako na tayo sa sumunod. Ito ay ang psikolinguistika. Jolly, pakibasa. Sa pag-aaral sa mga salik pansikolohiya at prosesong mental ng tao sa pagtatamo, paggamit at pag-unawa at paglikha ng wika, sinusuri ng disiplinang ito ang iba't ibang mekanismo kung pinoproseso at tinititigan ng utak ang wika. Maraming salamat, Jolly. Ito ay ang pagkatamo ng paggamit at pag-unawa at paglikha ng wikang sinusuri ng disiplina at ang iba't ibang mekanismo kung proseso at tinititigan ng utak ang wika. Sumunod naman ay ang sociolinguistika. Nakapokus sa iba't ibang aspeto ng lipunan kabilang ang kulturang panlipunan sa paraan ng paggamit sa wika. Kabilang sa mga pinag-aralan sa disiplinang ito ang variety ng wika at kung paano ang mga ito ay nakaapekto sa iba't ibang panlipunang kaalaman tulad ng social class o status. Maraming salamat. Kabilang din ang mga pananaliksik na kabilang sa aspeto at ang intelektualisasyon ng wika. Kaya napaka-importante kung magkaroon ng intelektualisasyon ang isang wika. Lumako naman tayo sa linguistikang mathematical. Meros, pakibasa. Isang umusbong na sangay ng linguistika na nag-uugat sa mga teorya ni Noam Chomsky. Isa itong interdisiplinaryong paraan ng pag-aaral sa wika na nakaugat sa paglikha ng mga modelong pangwika sa isang komputasyon o pattern. Maraming salamat. Ayon kay Chomsky, isa itong interdisiplinaryong paraan ng pag-aaral sa wika na nakaugat sa wika at sa paglikha ng modelong pangwika sa isang komputasyon o pattern. Ang wika ay ikukomputa sa isang matematika na magkakasama din ito. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang saklaw ng pananaliksik sa wika, ang kaalamang pangwika. Ang pananaliksik ay kaalamang pangwika na maaari ring mag-focus sa kaalamang pangwika ng tagagamit nito sa ganitong aspeto na pinag-aaralan kung paano ginagamit ang wika. Bilang kalunsaran ng kaalaman o bilang instrumento ng komunikasyon, mahalaga sa usaping ito na tukuyin ang klasipikasyong wika ayon sa gamit o tungkulin. Ito ay iba't ibang sitwasyon sa akademikong panlipunan, pambansa at iba pa. Hindi lang ang linguistika ang may iba't ibang uri, maging din ang kaalamang pangwika. Mayroon itong iba't ibang gamit at tungkulin ang wika sa lipunan. Ayon kay Roman Sokobson sa aklat ni Thailand et al. 2016, kabilang sa mga gamit ng wika ang conative, informative, labeling, phatic, emotive, expressive at instrumental, regulatory at heroistiko. Ang iba't ibang gamit ay tungkulin ng mga wika ay ang sumusunod. Pakibasa, Roseanne. A is cognative. Cognative, ang ginagamit ng wika kung ginagamit ang wika upang makaimpluwensya ng ibang tao sa pamamagitan ng pakiusap, pag-utos,
mga pahiwatig at iba pang estratehiya. Tinatawag itong regulator sa modelye ni Holloway. Salamat. Ito ay sa pamamagitan ng pakikiusap, pag-utos, mga pahiwatig at iba pang estratehiya na tinatawag itong regulatory sa modelo ni Halliday. Sunod naman ay ang informative sa pagkakataong nagbibigay ng bahagi ng tiyak at angkop na tamang datos sa impormasyon tungkol sa isang pangyayari at o kaisipan sa ginagamit ang wika bilang isang informative. Sumunod naman ay ang labeling. Ano ang labeling? Ang wika ay ginagamit bilang labeling kapag nagbibigay bansag o bagong pangalan para sa isang tao o bagay. Ito ay popular na sa atin na kapag ang wika or ang sangay nito ay may ibang pangalan na naman, ito ay nilalagay para sa mas malaman pa natin ang ugnay at uri ng parte ng wika. Sumunod naman ay ang phatic. Ano ang phatic? Ang phatic ay kapag ginagamit ang wika sa pagbubukas ng panimulang usapan sa pamamagitan ng pagtatanong. Pangangamusta, ang wika ay ginagamit bilang phatic at tinatawag ito ni Halliday na sa kanyang modelo bilang isang instructional dahil sa ginagamit ang wika upang pag-ugnayin ang mga miyembro ng lipunan at upang patatagin ang relasyong sosyal ng mga ito. Ang phatic ay ginagamit pa sa pangangamusta. Si wika na iuugnay sa magiging miyembro ng lipunan upang patatagin samahin pa ito upang maging matatag. So, sunod naman ay ang emotive. Jolly, pakibasa. Ang emotive naman ay ginagamit sa wika kung nagpapahayag ng damdamin at emosyon tulad ng kalungkutan, kasiyahan at iba pa. Maraming salamat. Ang emotive ay ginagamit ng wika kung nagpapahayag ng damdamin at o emosyon tulad ng kalungkutan at kasiyahan. Ito ay nagpapakita ng emosyon. Emosyon ng isang wika or emosyon ng isang tao. Ganon. Ito ay nagagamit sa pananaliksik para makita sa mga datos o sa survey. Sunod naman ay ang expressive o personal. Ang expressive o personal ay ginagamit ng wika bilang expressive o personal kung nagpapahayag ng mga personal na pananaw, mithiin at pangarap sa buhay, ang mga kabatiran at iba pa. Ang expressive o personal ito ay ipinapakita mo ipinapadama mo yung personal na pananaw mo o mithiin. Yun. Sumunod naman na ating talakayin ay ang instrumental. Ano ang instrumental? Ang gamit ng wika kung tumutukoy ito sa presensya, kagustuhan at pagpapasya ng tagapagsalita. Ginagamit ang wika upang tumugon sa kalutasan ng problema. Ito ay pagtuligsa o di kaya ay pagkamit sa solusyon, paglutas o tugon sa kalutasan ng problema. Sunod ay ang heuristiko. Ginagamit ang wika sa pag-aaral at pagtuklas upang makapagtamo ng kaalaman ukol sa kapaligiran. Lumilitaw ang tungkuling ito ng wika sa mga pagkakataong namumuna, nagdududa, nananaliksik, nag-iimbestiga at iba pa. Ito ay ang hustisya o pagkamit ng tama o pagkuha ng tama sa isang bagay. Sunod naman ay ang imahitibo. Ginagamit ang wika upang palitawin ang imahinasyon at pagkamalikhain ng isang tao. Sa salita pa lang na imahitibo, makikita mo na o malalaman mo na kung ano ang ibig sabihin dito, na nakakahabi ng bagong kwento at nakakabuo ng bagong mundo ang isang tao. Sa karaniwang akdang pampanitikan ang produkto ng wika sa ganitong sitwasyon. Sa imahitibo ng isang Pilipino,
sa pagiging malikot pa lang ng isipan nila, nakakahabi na sila ng iba't ibang impormasyon o nakakakita na sila ng pagiging mas hining nila sa pagiging Pilipino nila. Batay sa ating tinalakay, ano sa tingin ninyo ang magiging kahalagahan nito sa pananaliksik? Maayos nyong nasagutan ang pagpapahalaga. Ngayon, bibigyan ko kayong muli ng isang gawain. Jolly, pakibasa. Sa isang kalahating papel, bigyan ng sariling pagkakahulugan ang saklaw ng pananaliksik na lingwistika at alamang pangwika. Maraming salamat. Ang inyong mga kasagutan ilagay sa ating comment box. Bilang panghuling gawain, gumuhit ng larawan na sumisimbolo sa pagiging maka-Pilipino ninyo. Ito ay ilagay din sa comment box. Bilang takdang aralin ninyo, magsaliksik pa ng ibang saklaw ng wika. At ito ay inyong basahin at pag-aralan para mas madali natin pag-usapan at talakayin ang mga ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Batid kong inyong naunawaan ang mga saklaw ng pananaliksik sa wika. Hanggang sa muli, ako ang tagapagpakitang turo ngayong araw. Ako si Karen D. Badwa, BSE 3 Phil B. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibinigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muli ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen.